Sandigan Bayan, sinupalpal niya mismo ang Office of the Ombudsman for changing the rules at mid-game. Hindi pwede yan, sabi ni Atty. Oliva. Gandang paliwanag ni Atty. Regal Oliva na parang binabago ng Ombudsman yung game plan nila sa pagsampa ng kaso kay Jinggoy Estrada at kay DPWH Secretary Manuel Bunuan. May isang mahalagang ruling ang Sandigan Bayan na halos hindi napag-uusapan. The Office of the Ombudsman wanted former DPWH Secretary Manuel Bunuan removed as an accused in the alleged flood control graft case. Bakit? Dahil gusto siyang gawing state witness. Pero ang sagot ng Sandigan Bayan, hindi pwede, hindi pa ngayon. Simple ang dahilan. Kapag tinanggal mo ang isang pangunahing akusado, matapos maisampa ang kaso, binabago mo rin ang mismong kwento ng prosecution. And if that changes the factual foundation upon which Senator Jinggoy Estrada is being prosecuted, then you are no longer just amending paperwork. You are potentially prejudicing the rights of the accused. Sa batas, hindi pwedeng mag-adjust ang prosecution ng kanilang theory habang nagsisimula ng umandar ang laro. The information is not a rough draft. It is the blueprint of a criminal case. At kapag binago mo ang blueprint, may karapatan ng depensa na sabihin, hindi ito ang kasong aming pinaghandaan. That is exactly what due process is meant to prevent. Hindi sinabi ng Sandigan Bayan na inosente si Jinggoy Estrada. Hindi rin sinabi ng hindi maaaring maging state witness si Manuel Bunuan. Ang sinabi lamang ng hukuman ay mas mahalaga ang fairness ng proseso kaysa sa convenience ng prosecution. At yan ang dapat tandaan ng lahat. In our justice system, convictions must be built on a consistent and lawful case, not on a case that changes shape whenever it becomes strategically convenient. Because justice is not only about winning. Justice is about playing by the rules from beginning to end. Another day, another. Okay, napakalinaw. Yung ruling ng Sandigan Bayan na hindi pwedeng maging state witness si Bunuan, sinasabi na dapat kung ano yung fairness sa trial ang masunod. Kasi yung information na isinubmit, ipinail, parang parehas ang basihan. Yung kaso ni Senator Jinggoy at kaso ni Bunuan, parehas sila. Tapos ngayon ito, gagawin mong state witness. Di unfair para kay Jinggoy. Kaya, to me, nabuhayan ako ng loob na there is still fairness in our justice system, lalo na sa Sandigan Bayan. Senator Marcoleta, ex-congressman defensor, hindi porket nabigyan sila ng warrant of arrest at nakakulong, guilty na sila. Nakita lang ng probable cause. So yung probable cause na yan, kaya naisampa ang kaso, ngayon lilitisin na, itra-trial na. I still believe na in the end, mananalo sina Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, and Mike Defensor. Kaya lang, ang nakakaawa lang is ito na, nakakulong na sila. Wala na silang kalayaan. Ang administrasyong ito talaga is sa pananaw ng karamihan, especially ang Iglesia ni Cristo, nagkakaroon sila ng selective justice. Yung plano nila gawing state witness si Bunuan, parang nagsisi sila na
na ipakulong nila si Bunuan, dating kasama ni DPWH Secretary. Kaya ang makita niya, ang mga nakakulong lang, yung mga lumalaban sa kanila. Romualdez, nasaan? Wala. Lalo na itong pagbaliktad ng 4 na Marines. Parang indikasyon ito na baka hindi na nila isampa ang kaso, or kung isampa man, mahina na yung kaso at posibleng ibasura ng ombudsman dahil mahinang kaso. So ano yan? Tutuhanan ba sila na panagutin ang mga mastermind? Mabuti na lang, nagsalita si Congressman Toby Chanco, sabi niya, Mr. President, pag hindi makasuhan si Romualdez, baka ang taong bayan, hindi mo masisi na meron kayong koneksyon ni Romualdez kung hindi nyo siya kasuhan. Ganun nga ang ganon nga ang spekulasyon ngayon na dahil magpinsan, blood is thicker than water pa rin. Galit daw ang publiko sa flood control issue. Mabutit alam niya. Kaya lang wala naman siyang masyadong ginawa. Okay, update lang po tayo sa ating fund drive for our Brave 18 Marines. Sa ngayon, meron na tayong naipadala na 470,000 pesos sa kanila. And then, tuloy-tuloy yung pagpadala ng mga kababayan sa ating GCash numbers. Meron nang naipon na 30,000 pesos as of this morning. So, yung gusto pang magpadala, ito po yung ating GCash number, 0966-265-8480. Ulitin ko, 0966-265-8480. Ivan Henry Sibug ang pangalan. We are expecting anytime from now may lalabas na naman na arrest warrant nila, kaya kailangan nilang magpiyansa, kaya kailangan tuloy-tuloy ang panawagan natin para makalikom tayo ng pundo na maitulong sa kanila. Okay, ito, bigyan natin ng reaction tong post ng News 5. Galit ng publiko sa flood control issue. Naniniwala si Senator Ping Lacson na hindi mawawala ang galit ng publiko sa issue ng flood control hanggat walang tunay na retribution o restitution. Sinabi ito ng senador kasunod ng mga pagba sa ilang lugar sa bansa dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng bagyo at habagat. Sabi niya, after a heavy downpour leaves flooded streets and yards, people will not be short on words in cursing politicians, DPWH officials, and contractors. Sabi niya, the flood control issue will not go away easily unless, tingnan nyo yung kanyang unless. And this is probably genuine retribution and restitution become the order of the day no matter who were involved. Hindi daw mawawala ang galit natin kung walang totohanang retribution and restitution. So, anong ibig sabihin ng retribution? Ibig sabihin yung maparusahan, yung nagkasala, maparusahan, makulong. Yan ang retribution. Yung restitution, kailangan ibalik yung bilyones o trilyones na pera na nawawala sa kaban ng bayan is maibalik. Tama naman. Kahit sino daw ang na-involved, walang sasantuhin. Taga-palasyo man, cabinet secretary man, senador man, congressman man, kamag-anak man, dapat maparusahan at maibalik yung pera ng taong bayan. Tama naman yung sinasabi niya. Ang problema, anong ginawa niya?
Nung chairman siya ng BRC, unang paglabas ni Orly Gutesa, pinagdudahan niya. Nung lumabas yung Brave 18 Marines, ganun din, pinagdudahan. Yung mga klaro na involved, sample, Maglolo na Bersamin, Amina Pangandaman, yung mga tauhan ni Saldico, ang dami niyang dapat patawag, kailang hindi niya pinatawag. Bakit sinasabi niya ngayon na hindi mawawala ang galit ng taong bayan kung hindi maparusahan yung mga na-involved? Dapat sana, nung chairman pa siya, pinatawag niya. Ayan ang tanong ngayon. Bakit hindi niya pinatawag? Kaya marami ng speculation, yung opinion, na Congressman Edgar Erese, ang palagi kong maalala, Idol, anong nangyari sa'yo? May pinagtatakpan ka ba? Dito, pinagtatawanan siya. 6,200 nang nag-react. Halos lahat, 99%, tumatawa or galit sa kanya. And then itong mga comments, halos lahat ng comments negative para kay Lacson. Kababayan Piet, sabi niya, cover up lang sir. Tapos, Tagig at Davao ang imbestigahan. Yan, Tagig ang tinitira. Sabi ni Mond Omer, the protector of mastermind. Nagsalita ang isa ring salarin. Tapos, ibinigay nyo na kay Boeing. Ayun, Senado, hindi na daw mag-imbestiga. Bahala na daw si Boeing. O ano ngayon? Mga kababayan, may tiwala ba kayo sa ombudsman? I'm sorry, pananaw ko lang ito. Wala akong tiwala sa ombudsman. Yung mga ginagawa na o pangapasalita ni Ombudsman Boying Rimulya, pati ng Pangulo, na sasampahan ng kaso si Martin Romualdez, hindi ako naniniwala doon. Kasi, Villanueva nga. Na-announce na, hinog na. Ngayon, biglang nahilaw tuloy. Wala na, kinalimutan na yung kaso ng dalawang bumaliktad. Ang inapura, yung mga kalaban nila, yung mga nagsasalita, nagpapaimbestiga ng flood control. So, anong maasahan mo dito? Ako, wala akong maasahan. Kaya ako nasasayangan ako kay Senator Lacson. Dahil napakaganda yung umpisa niya sa public service niya. As a PMA General, as a PNP Chief, as Senator ng ilang term, napakaganda. Ngayon lang, nung nag-Blue Ribbon Committee Chairman siya, wala na. Nag-iba na ang ihip ng hangin. Kaya maraming nasasayangan dito kay Senator Ping Lacson. Sana, may magagawa pa ba siya? Meron pa. Hanggang 2031 pa yan eh. Kung gusto nila, lalo na magre-retire na daw siya sa politika. O di kung magre-retire, dapat aalis siya na heads up yung pagtingin ng tao sa kanya nung una maibalik. Kung gustuhin nila, walang sasantuhin.